Mamaya ho ang ating tagapagpatuloy ng Dangmatwid, si Mar Rojas. Susunod po nating Vice President Leni Robredo, ating mga senatorial candidates. Gawin na ho natin para sa Biblia, he who's last shall be first. Yung last na dumating sa Nagas, Joel Villanueva. Siyempre si Ina Moloto, si Mark Lapid, Kiko Pangilinan, si Frank Trinor, baka makalimutan nyo, kandidato rin po ngayon. Sino ba yung namamayat dyan? Si Laila pala. Si Laila de Lima. Halos di ko na ho nakilala. Chris Paez. Risa Ontiveros. Igot Petilla. Ralph Recto. Tama nagpapaabot po ng bati sa inyo, si Ping Lacson, si TG Gingona. Mayor John Bongat, Congressman Sal Fortuno, Vice Governor Ato Peña, other local government officials present, honored guests, fellow workers in government, mga namumutan kung kahimanwa. Nag-practice ako, mali na naman yun. Eto, sigurado ako tama ito. Marhay na banggi sa Indogabos. Okay. At ipaliwanag ko, yung una ko kasi nagturo sa akin si Butchabad eh. Yung huli ho, yung marhay na banggi. Si Jess Robredo actually nagturo nun. Hindi ko makausap si Jess syempre ngayon, kaya pinagtsagaan ko si Butchabad, niligaw naman pala ako. Sa tuwing bumibisita tayo sa mga probinsya, lagi pong siksik ang ating schedule. Kaya nung sinabi sa akin na pupunta tayo sa Camarines Sur, sumagi agad sa isip ko, sayang naman kung di natin masusulit ang punta natin dito. Ngayon, overnight pa ho tayo dito. Mukhang mas marami pa akong matitikmang masarap na luto ninyo. Di po ako nagpaparinig kina Vice Governor Ato Peña, Mayor John Bongat, at kay Gabi Bordado. Ang mas maganda, makakasama pa natin ng mas matagal ang minamahal kong mga Nagawenyo. Baka dapat ipaliwanag ko ng kaunti po yan. Alam naman ho nyo, nung tumakbo ako noong 2010, wala akong planong tumakbo noong 2010. Di ba? Pero bago pa lang nun, nung pagtakbo sa Senado, dalawa pong leader ng Partido Liberal ang mga unang nagmungkahi na dapat tumakbo tayo. Isa po nun si Manny Mamba ng Cagayan at isa rin po si Jesse Robredo ng Naga. Okay. At talaga pong gusto ko malaman rin ano ba hangganan ko, ano ba kaya ng katawan ko dahil national election po to. Naka 3 terms po tayong congressman, iba ho yung local, iba ho yung national. So minabuti po namin na sugurin yung Cagayan hanggang Piat, balikan mula sa Tarlac. Tapos ito naman po Naga, ginawa rin namin balikan mula sa Quezon City. No? Para makita lang hanggang saan ba kakayanin natin dito. At sa totoo lang, banggitin ko na rin po, pag-usapan na natin si Jesse, marami yung ibinahagi sa akin si Jesse. Sa totoo lang, nung halos bahagya ako pa lang sa nakakasama, sabi ko, di ba dapat ikaw tumakbo sa national office sa lawak ng experience at sa lahat na nagawa mo? At piniliwanag niya kung bakit tila hindi yata tama sa mga panahong yon. No? Pero sa totoo lang, pag sinabi ko nabalik ako na Naga, kung pagkatutuusin, yung pag-umpisa nung tahak natin sa tuwid na daan, no? Baka nag-umpisa sa Cagayan, nag-umpisa dito, nag-umpisa sa Tarlac. Kaya doon po, maraming salamat sa inyo lahat. Balik na naman po tayo sa tinuro ni Butchabad na nandiyan sa harapan. Hindi ito, tama ho ito. Sa saindong mainit na pag-ako sa matanos na dalan, asin daing patod na suporta, dakulang pasasalamat. Okay. Buti lang may kapareha si Butchabad na nagturo na mas maayos. Sa buhay po natin, humaharap tayo sa mga sangandaan. At kailangan po natin gumawa ng desisyon. Pwede natin piliin ang para sa kapwa o maging para sa kapwa. Meron naman kung iba, pwede rin pilitin na unahin ang para sa sarili. Alam niyo naman pinagdaanan ng pamilya namin. Pisahan ko sa aking ama. Siya po ang pinakamalakas na boses ng oposisyon laban sa diktadurya. Dahil dito nakulong siya ng 7 taon at 7 buwan.
na magkaroon ng pagkakataong mamuhay ng normal sa ibang bansa, pinili niyang bumalik sa sariling bayan na nangangailangan. At alam naman po niyo nangyari, siya po ay pinaslang. Ang nanay ko naman po, nasaksin din ninyo mula sa pagiging pribadong may bahay kung paano ipinaglaban at ibinalik ang ating demokrasya mula sa batas militar na manangkulan bilang Pangulo hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ako naman po, nakikita rin ninyo kung ano-anong dinadaanan kong panlalait, pangalipusta, kasinulingan, paninira, pangungutya, banta sa ating buhay. Lahat ng ito, ginawa ng ating mga katunggali, imbis na makipagtulungang maglingkod sa ating mga boss. Nantanda ko po'y pare-pareho kami nangako, yun ang gagawin. Kasabay nito, gusto pa nilang maniwala tayong sila ang mag-ahatid ng mas matatayog na tagumpay sa bansa. Pero sinabi ko nga sa inyo, tahakin natin ang Dagmatwid. At baka naman pwede, malapit na ako magpaalam sa inyo, banggitin ko naman ang ilang resulta nito. Ang Pilipinas po, mula sa pagiging sick man of Asia, ngayon isa na sa pinakamasiglang ekonomiya sa buong mundo. Ang unemployment rate natin ngayon, ang pinakamababa sa loob ng 10 taon. Ang Pantawid Pamilya, pinalawak at itinutok sa totoong mga mahihirap. Kaya't mayroon na tayong 7.7 na milyong Pilipino nakatawid o nakaalpas na sa tinatawag na poverty line. Ang dinatnan natin saklaw ng PhilHealth, sabi nila 51%. Umabot na po tayo sa 91% ang coverage sa ngayon. Noong ako po'y kongresista, pagkakaroon ng mga bagong classroom, napakahirap po. Pero bago po tayo bumaba sa pwesto, ayon kay Brother Armin, aabot na sa 185,149 classrooms ang naipatayo na po natin. Total, pinag-usapan natin yung classroom, hayaan nyo magkwento ko ng kaunti. Noong palapit na po yung 2004 elections, at noong panahon yun po, maasa pa tayo kay Ginang Arroyo na gagawin ng tama. Nabanggit ko sa kanya, minsan kami nagkita. Sabi ko, Mrs. President, alam niyo, pag-uwi ho ng Tarlac kasi, dadaan ka ng NLEX. Noong panahon yun, lalabas sa Pampanga, sa Mabalacat, Pampanga, alam ni Mark yun. Ngayon, paglabas po nyo doon, sa National Highway, yung tinatawag na formal na Manila North Road, o yung tinatawag na mas kilalang MacArthur Highway. Paglabas nyo, tuntong nyo doon sa highway na yun, grabe ho yung lubak. Talagang, pati yung 10-wheeler na truck, tumatabingi. Dahil talagang, masasabi nyo, mas butas kaysa karsada. At ngayon po, nung nagkita kami ni Ginang Arroyo, sabi ko po sa kanya, Ma'am, baka hindi na tayo kailangan hanapan ng issue ng kalaban. Baka itayo na lang yung entablado nila dyan sa mga lubak na yan para tabingin yung entablado at sabihin, inalala ba kayo ni Ginang Arroyo na kapwa nyo Kapampangan? No? So, in fairness po, pinakinggan naman tayo, napaayos yung mga karsada, napaayos tong karsadang to, bago dumating yung halalan. Nung nakita kami po ulit, sabi ko sa kanya, Ma'am, salamat po, napaayos po yung karsada. Ang sagot sa akin, you know these things fall through the cracks. That's why I depend on the local leaders to tell me about it. Napaisip lang po ako. Ang distrito ko kasi 2nd District of Tarlac. Yung Mabalacat po at saka yung distrito ko, may pagkita pang 3rd District ng Tarlac. Ako pala yung local leader na nagkulang na magsabi sa kanyang may problema yung kalsada doon. Pero ganoon pa man din, nung lumabas yung karatula ng lahat ng dahilan kung bakit naipaayos yung karsadang yun, ako po kasama doon sa sermon, wala doon sa pagtulong ng paggawa ng karsada. Pero okay lang ho yan. Idagdag ko pa po. Para makita nyo yung pinagdaanan natin, gusto ko lang ho idiin talaga. Dumating rin isang punto, yung ating mga barangay captain, kinakampanya natin dahil tayo umaasa pang ang gagawin ng tama. 2004 election. Sabi sa akin ng mga kapitan ko, ano ba ang pwede natin ipagmalaki na gawa ni Ginang Arroyo? At kung tutuusin nga, para medyo manipis, lalo na sa gitnang Luzon kung saan siya galing at pareho kami galing. So nakita kami ulit at gusto ko rin makatulong. Sabi ko sa kanya, Ma'am, medyo manipis ho yata ang mga nagawa natin sa gitnang Luzon. Baka maganda ho, yung mga nagawa ng mga kongresista, diba pa, total, ehekutibo naman ang nagpagawa nito, baka ho maganda ang kinina rin po nyo. At sinunod po niya yung payo natin.
Kaya pagbalik ko sa distrito ko, lahat ng naipatayo ko, eskwelahan, at saka karsada, patubig at iba pa, hindi na po ako kasali. Totoo po yan. Dito naman po sa Camarines Sur, nagagawa na natin ang infrastrukturang kay tagal lang hinintay ninyo mga Bicolano. Kanina nga po, binisita natin na nakompleto nating pagpapalawak ng Pili Diversion Road, pati na ang pagpapalit ng San Jose Bridge at tatapusin na rin ang karugtong nitong mga daan. Sa dami nga ho, nang nagagawa natin dito sa inyong lalawigan, ang mga lokal ninyong pinuno, katulad kanina po si Mayor San Luis, no? Binabanggit niya ang mga proyekto, programa na naipagkaloob, pati infrastruktura. Sabi po niya may bago siyang problema. Kung dati po, pahirapan maghanap ng maipagmamalaking tagumpay sa kanilang bayan, ngayon daw po, kinakapos na sila ng oras para lang masabi ang lahat ng nagawa ng daang matuwid sa kanyang lugar at sa inyong probinsya. Sa mga tagumpay nga po natin dito at sa buong bansa, kasama na ang nanunumbalik na kumpiyansa sa atin ng buong daigdig. Meron po bang nagsabi o nagsasabi na wag na lang natin ituloy ang daang matuwid? Alam po nyo, malapit na ang Valentine's nyo. No? Importante ho yun nyo. Dahil ako nakasal sa bayan sa kasalukuyan, hanggang June 30 po yung aming kontrata. No? Kaya sa 2017 po, Valentine's natin, pero ngayon 2016 pa lang, kaya nalalapit na ang Valentine's nyo. Nalam nating panahon ng ligawan. Di ba? Para din po itong kampanya. Mayroong mga manliligaw na mamahalin ka ng buong buo. Pero meron ding ipapangako ang langit at lupa. Pero ang totoo, sarili lang naman nila ang kaya nilang mahalin. Di po ba? Okay. May mga nagtanong sa akin, paano ba natin malaman kung sino ang dapat? Sagot ko po, ang dapat pong pagkatiwalaan ng ating mahalagang boto ay dapat yung may K. Okay? Ano po yung K? May kakayahan, may karanasan, importante pa, may konsensya, may angking katotohanan sa salita at gawa, may kababaang loob, may kalinga at pagmamahal sa kapwa. At ang swerte pa ho natin, ang pinakahuli, na K, meron pa siyang kurina. Yan po, si Mar Roxas. Minsan ho, nagtataka tayo sa dami naglalaban para sa pagkapangulo, bakit ba tila pinagtutulungan si Mar? Sa matagal nang ginagawa sa kanya, naalala ko nga ang ginawa sa akin nung simula ng aking mismong kampanya. Tama nga ho ang kasabihan, ang punong hitik sa bunga ang siyang pinipukol. Halimbawa po, nung nasa Eastern Samar si Mar, sumasaklolo sa mga sinalanta ng bagyo. Bilang kalihim ng DILG, inikot niya ang mga apektadong komunidad para malaman kung tama ang datos na dumarating at matukoy kung sino ang mga pinakamalaki ang pangangailangan para agarang matulungan. Sa ganito parang nga po, agaran itong matutugunan ng gobyerno. At si Mar po, ulitin ko lang, hindi dumating noong pagkatapos ng bagyo. Nandun siya, sinalubong yung bagyo. Inasahan po natin na matutulungan tayong ibalita ang kalagayan at mga kinakailangan ng sanilita ng sinalanta nating mga kababayan. Pero naging pinakabold po ng mga balita sa ginawa ni Mar ay yung pagdulas niya sa motorsiklo. Di po ba? Para bang kinalimutan talagang banggitin kung ano kahalaga ang ginagawa niya at tinukoy na lang ang balita sa dumulas na motorsiklo. Bakit nakamotorsiklo? Dahil sarado nga ho yung mga kalye dahil sa mga tumbang poste ng kuryente, puno at iba pa, ang kaya lang makalusot motorsiklo. Alam po natin, alam pareho ng ating mga katunggali ang tunay na katotohanan. Sa buong kahabaan ng karera ni Mar, hindi siya nagnakaw at kailanman hindi niya ginamit ang poder para makalamang sa kapwa. Si Mar hitik sa patunay ng kakayahan. Nakalikha na siya ng maraming trabaho. Tulad po sa IT-BPO. Alam mo ba nyo, itong taon na to, tinataya pong baka umabot tayo ng 1.3 million na nagtatrabaho sa IT-BPO na industry. At ang idadala sa ating bansa
hindi ho bababa raw sa $25 billion. Alam rin po niya kung paano maghanap ng solusyon sa anumang hamon na haharap sa isang Pangulo. Itong lahat ng ito nagawa ni Mar nang walang reklamo, walang drama, walang pagpapasikat. At kahit pa po paulanan siya ng paninira ng mga katungguli sa politika, patuloy lang siyang nagtatrabaho. Totoo nga po, you can't put a good Mar down. Siyempre po, napaka-importante posisyon ng Vice Presidente. Hindi pwede mawalan tayo ng pinuno. Pag may nangyari sa pinuno, kailangan may hahalinhin na kasing husay, kasing galing, at kasing tiwala natin. Siyempre po, sino pa ang mas babagay na katuwang ni Mar, kundi ang katulad niyang may integridad. Ang paboritong anak ng Kabikulan, si Leni Robredo po. Babalik na naman tayo sa Valentine's, ha? Hindi ako nagrereklamo para maliwanag, ha? Alam po natin sa tagal ng serbisyo ni Jessie, katuwang niya si Leni. Pinatunayan nila, the sum is greater than the parts. Nang pumanaw po si Jessie, tumayo si Leni bilang ama't ina ng kanyang 3 anak. At sa totoo lang, pwede naman niyang tanungin, kulang pa ba ang inambag namin sa bayan? Pwede po siyang lumagay na lang sa tahimik at piliin ang mas komportabling landas. Pwede rin niyang ituloy na lang ang pagsisilbi sa kanyang distrito. Re-election po, baka mas madali kaysa sa unang pagtakbo. Pero tinawag nga po siya upang maging vice presidential candidate ng Daang Matuwid. Marami man hong luha ang pinagdaanan nilang mag-iina dahil dito sa dulo pumayag siyang tanggapin ang hamon na higit na makapaglingkod sa sambayanan. Palagay ko, hindi marami sa inyo may alam. Noong pagpanaw po ni Jessie, tumungo kami sa Masbate at lumampas ako in 20 oras na hindi namin nakikita ang anumang bakas ni Jessie. Si Jessie po, may buhay na pampubliko, tsaka yung politika, at pinipilit niya magkaroon ng pribadong buhay naman yung kanyang mag-iina. Tulad ng ginawa po ng aming ama sa amin. Gusto niya magkaroon kami ng mas normal na buhay. Dahil po doon, hindi ho masyadong parang halos wala nga ho sa amin ang talagang may kakilala kay Leni. At siyempre, ako po ang Pangulo, si Jessie po, meron din na aking kabinete, yung balita naman yata dapat magmula sa akin, maski pangit. Palagay ko, first time ko nakausap si Leni nung panahon yun, na mahabaan. At hinahanda ko na rin yung sarili ko. No? Yung, di ba? Nandun yung luha, nandun yung sama ng loob, nandun yung galit, kung ano nung papasok na emosyon sa'yo dahil sa biglaang pagkawala ni Jessie. At maniwala ho kayo, no? Nagulat ako sa katatagan ni Leni. Hindi ho maganda yung binalita ko sa kanya. Na dahil lumampas sa 20 oras, hindi tayo makakaasa na magkakaroon tayo magandang balita. Ni isang luha ho, hindi ko yata nakita kay Leni doon. Bagkus, parang iniintindi pa niya, lahat kaming kasama niya, nagdadalamhati. At talagang bilib na bilib ka nga ho. Sa panahon ng pagsubok kung gaano katatag itong isang babaeng ngalan, Leni Robredo. Talaga ho yatang kaya ho sabi ko sa iyo, balik tayo sa Valentine's. Isa sa benepisyo ni Jessie at palagay ko, kung nakasama natin siya ngayon, sasabihin rin niya, hindi ko maaabot ang lahat ng aking nabot, hindi ko nakaya ang lahat ng aking kinaya, kung hindi dahil may katuwang akong Leni ang ngalan. Mga kababayan, batid ninyo kung saan tayo nanggaling. Batid ninyong hindi tsamba ang mga napala natin. Ang lahat po ng tagumpay natin, ipinaglaban natin. Ngunit hindi pa natin masasabing permanente na ang mga ito. Lalo na kung ang papalit sa atin ay hatid tayo pabalik sa baluktot na kalakaran o baka naman maihalal pa natin yung hindi pa talagang handa. Kaya masasabi ko nga po, sina Mar at Leni, walang kaduda-duda at walang baka sakaling itutuloy ang Daang Matuwid. Kami po rito sa entablado ay dumudulog sa inyo. Dito na tayo sa tiyak na hindi kayo nanakawan. Dito na tayo sa tiyak na may kakayahan. Dito na tayo sa tiyak na dadalhin tayo sa katuparan ng ating mga pangarap. Kayo pong mga taga-Camarines Sur, kasama ng ating mga boss, ang lakas ng Daang Matuwid.
Kayo ang lakas ni Mar at Lenny. At sa tulong ninyo, titiyakin natin ang isang patas at masaganang lipunan para sa mga susunod na salinlahi. Sinamahan po ninyo ako noong taong 2007 at lalo na noong taong 2010. At ngayon naman, samahan po ninyo ako sa labang pinangungunahan ni Mar at Lenny, ang tambalang sigurado magpapatuloy at magpapalawak sa daang matuwid. Meron po tayo isang malapit na kaibigan at yung ating pinalitan ay nakaupo bilang Pangulo sa 9.5 taon. Ang sabi niya sa akin, hindi ko siya mapapatawad sa halos 10 taong nawala sa atin. Yung oras pag tumakbo na, di ba? Di mo na pwedeng sabihin, pwede bang rewind? Wala na, tapos na yun. Kahapon nando kami kausap ang mga opisyalis ng barangay sa buong Pilipinas. At nagulat po ako, no? Na yung kauna-una nilang proyekto o isa sa mga proyekto ng kanilang munisipalidad ay ang pagkakaloob ng patubig o inuming patubig sa kanilang lugar. 15 poso ho yata ang naitayo. At ang sabi nila sa akin, alam mo nyo sa 6 na dekada, kung kailangan ng tubig, lalakad kami ng 3 kilometro para umigib ng tubig. Hindi ko sinasabing walang pagkukunan, pero tila maliwanag na itong mga boses nila walang nakarinig hanggang nagawa nga po natin itong pangangailangan nila. Sana po, no? Itong dinaanan natin na halos 6 na taon na, masasabi natin talagang umpisa pa lang kung saan tayo tutungo. Yung dating inaasam-asam natin na tila naging imposible na at marami nga sa mga kababayan natin lumikas na ng Pilipinas sa wala ng pag-asa. Ipinakita natin kung ano ang kaya ng Pilipino. At para sa akin, kaya natin talagang ipagpatuloy ito, gamitin lang natin yung karapatan natin, kapangyarihan natin na magdesisyon ng tama. Ito na po yung tinuro na naman ni Butchabad. Marami pa akong letter H. Hirap kami mga kapampangan sa H. Mga padangat kong kahimanwa, ang masunod na presidente kan Republika kan Pilipinas, mayong iba kundi si Mar Roxas. Magpapatuloy